YouTube. So today we're going to review my NECA Kratos from the God of War series. So he's the new appointed God of War kasi siya yung nakatalo kay Ares, yung original God of War. So ito ay toy line sa NECA. Okay. So titingnan natin yung points of articulation niya, yung sculpt niya, at yung mga extra accessories na kasama niya sa package niya. So ito, papakita ko muna sa inyo yung box niya, kung ano yung style ng packaging niya. Okay. So ito guys, okay, so tabi muna natin si Kratos dito. So ito yung box niya. So we have here the God of War. So with the iconic face of Kratos as a ghost of Sparta. So in this side of the box, meron lang tayong logo sa God of War title. Ito. Yun. Tapos dito sa may likuran, merong kakaibang post sa figure or sample post niya. So dito is ito pa rin yung figure, tapos ito si Hades, tapos meron din dito si Poseidon ipinakita, tapos meron din siyang kasama pala niya itong weapon ni Hercules. Okay, so ito yung tinatawag na Nemean Ancestus. Okay. So, aside sa Blades of Athena, itong primary weapon ni Kratos, so kasama din sa packaging itong Nemean Ancestus. So, hopefully tama ko yung pagkabanggit ng weapon niya, na Nemean Ancestus. Okay, so pag bubuksan natin ito guys, ito, so naka window type siya. Meron siyang kunting detalye dito sa may bandang dito, tapos dito is yung figure niya. So makita natin sa loob, andun pa rin yung accessories niya, yung extra head, screaming. Okay, tapos ito yung Nemean Ancestus niya na dala sa package niya. So ito si Kratos, meron siyang mga points of articulation dito guys. Okay, so titingnan muna natin yung yung blades niya or yung accessories niya. Papakita ko lang siguro yung detalye. Okay. So kunin natin itong si Nemean Ancestus. Ayun. So meron siyang kasama dito guys na ito yung extra screaming head ni Kratos. So pwede natin ito siyang tanggalin. So, kasi naka ball joint dito eh. Okay. So pwede natin siya itong tanggalin. Ayan. So ball jointed siya. Okay, so pwede natin itong ipalit dito sa head niya, pero ito yung ginagamit ko kasi parang cool face lang yung mukha niya. Okay, parang di galit. Ito yung galit na version. Okay, so ito yung Nemean Ancestus. So ito yung primary weapon ni Hercules. So pag natalo mo si Hercules doon sa game sa God of War 3, so ito na yung pwede mo na itong gamitin. Okay, so for his primary weapon ni Kratos, ito yung Athena's Blade or the Blades of Exile. So fully detailed talaga siya guys. Yung sculpt niya is very replica sa game. Kuhang-kuha talaga. Kumbaga perfect talaga yung pagkakopya niya. Okay, so good job sa NECA.
na gumawa nito. Tapos itong flaming niya effect, may pagka-translucent siya. Okay, may pagka-translucent. So pag andan ka sa mga maliliwanag na lugar or environment mo, so makikita mo to na parang may pagka-transparent talaga, pero di natin masyadong makita kasi medyo hindi ganyan kadetalye yung kampo. Okay, so ito yun, yung dalawang Blades of Exile or Blades of Athena. Okay, so si Kratos ay pag pwede mo rin itong i-insert dito sa may likuran tulad sa game, ayun, so walang problema. Ayan, pwede mo siyang ma-insert dito sa may likuran. Tapos papalitan natin ng Nemean Ancestor, so pasok lang natin to dito, parang ganun. So ito din, pero kailangan muna natin itong tanggalin itong armor piece niya para maipasok din natin itong pangalawang Nemean Ancestors dito sa kabila. Parang ganun, katulad sa game. Pero hindi ako masyadong gumamit ito kasi medyo mabigat, hindi siya makatuwid ng ano. Okay, so lagay na natin ito, tapos focus tayo sa articulation niya. Okay, so si Kratos is meron siyang shoulder articulation, so ito dito, so we have 360. So itong armor piece niya, di naman makakasagabal ito kasi rubber plastic naman ito. So pag pinalaw mo siya dito, dinikot natin, so sasabay lang siya. Although may flows ng kaunti, medyo tanggal na nga eh. Okay, so pwede pala itong matanggal, separate din siya. Ayun, kasi nakasagabal tong nasa shoulder pad niya eh. So ito, balik lang natin kasi meron siyang peg dito sa may bandang shoulder. Ayun, tapos dito is meron naman siyang hole. Ayun, so insert lang natin ito dito sa may shoulder niya. Yan, okay, so okay na, ganun lang. Okay, so meron siyang, ayun, pwede natin itong ma-rotate yung shoulder niya. Tapos meron din siyang 90 degrees elbow articulation dito. Okay, pero hindi ko masyadong pilitin, baka masira guys, basta meron din siya dyan. Tapos dito sa wrist articulation, pwede din natin itong igalaw dito sa wrist articulation, the same dito. Okay, so meron siya first articulation dyan sa may arms niya. Okay, tapos itong naka rubber plastic to, kung parang short ni Kratos, kumbaga Spartan shirts. Ayun, so hindi siya nakakasagabal pag minumove natin tong dito sa may legs niya. Okay, so articulated din to, pwede natin itong igalaw, pero hindi ko masyadong ipilit, baka ayun na, tingin ko very fragile din to. Okay, so pag nag-push kayo, so kunting ingat lang, payong kaibigan lang, kunting ingat lang kayo dito. Tapos dito is parang meron kasi siya ditong hiwa. Iwan ko ba kung pwede ba natin itong galawin, pero wag na lang. Pero tingin ko parang hindi, parang ano lang, parang kasama lang sa design na parang may hiwa, pero parang hindi ito iikot eh. Ayun, so knee articulated also, double joint dito, double joint, so pwede natin itong i-bend. Yun, ganyan lang. Tapos dito sa may baba, ball jointed siya dito
dito sa may sandal niya. Okay. Tapos meron din siyang ankle articulation. Ayun. So meron din siyang joint dito para pwede natin mahiyangan yung konti yung finger toe ni Kratos dito sa baba. Ayun. So dito ang articulation, dito din ball joint dito sa may paa. May knee articulation tayo at saka may leg articulation tayo dito. So pwede natin igalaw din. Okay. So kung titingnan natin ng detalye yung paint niya, yung may kunting issue lang ako dito kasi yung paint ni Kratos is parang hindi masyadong red. Ito parang may pagka brown, so which is a little flaw lang sa figure, pero okay naman. Okay, so kung titingnan natin yung sculpt niya, kuhang-kuha naman yung Kratos na nasa game, especially yung sa mukha niya, di ba? Okay, so tingnan niyo yung mukha niya. And then imagine guys, sobrang sulit yung pagbili ko dito kasi it cost only 500 something, basta hindi umabot ng 600 pataas. Okay, 500 lang. Okay, tapos add na lang ako sa shipping, which is 100. So kaya umabot na ng 600. Okay, pero yung price niya doon sa Shopee ko to nakita is 500 something. Nakalimutan ko na kasi medyo ilang buwan ko na rin nabili to Okay, so meron din pala dito kasamang na pala yung Hermes boots niya. Yung pag tinalo mo si Hermes, ikaw yung gagamit ng boots niya para mas mabilis yung galaw ni Kratos. Okay, so sa tingin ko meron din naman tayong konting idea or konting knowledge regarding sa mga Greek gods. So ayun, si Hermes, tapos andun si Zeus. Okay, so dati meron din akong yung first Kratos na NECA, pero nabenta ko na yun. Pero mas prepare ako dito kasi yung pagkakahawig niya sa game is kuhang-kuha. Yun, medyo malaki yun pero parang kulang ng articulation. Before ko nakalimutan, meron pala siya dito sa may bandang tiyan. Okay, so meron din itong articulation. Pwede din natin itong i-push down, pwede i-push up, ganun. Okay, push down, yun. So meron siyang articulation, articulated din siya dito sa may bandang tiyan niya. Okay, tapos ito ball joint sa may ulo. Tapos yung detalye niya sa chain, sa Blades of Exile, at doon din naka-sculpt dyan. Tapos yung Blades of Exile sa may bandang likuran, pag hindi ginagamit Kratos, ayun, pwede mo siyang pasok dyan. So sobrang astig talaga ng figure guys. Tapos si Kratos ay may kalakihan din, may bali 8 inches yung height niya. So talagang maganda guys, sobrang ganda talaga ng figure ko. So sa mga toy collectors natin dyan, sa mga God of War fan, so highly recommended itong figure nito kasi sobrang solid, saka solid siya, tapos hindi ka mabibitin sa mga detail ng sculpt niya. Replika talaga, kuhang-kuha sa game, tapos di ka mabibitin sa detalye niya. Sobrang solid talagang, maganda ito pag naka-display na sa cabinet glass. Yun. So ano pa bang mai-add ko? So siguro na na i-share ko na sa inyo lahat ito, God of War Kratos. Okay, so sobrang solid talaga, highly recommended guys. So again, salamat sa mga viewers natin dyan, dahil nakasubaybay naman kayo sa
bagong toy review ko na Play Arts. Hindi pala Play Arts to, NECA pala. Okay, yung Play Arts ko andun pa sa probinsya, so kukunin ko pa muna yun bago ko mai-review. So again, salamat sa pagsama and sa mga toy collectors natin dyan. Okay, in this year 2021, hopefully mas marami pa tayong ma-collect na mga action figure, no? Okay, so again, thank you and kita-kits on the next review with NECA Ryu Hayabusa. Thank you again, guys.